Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator, post ng News 5, banat ni Senator Ivy laban sa administrasyong ito. Sabi, nagpasaring si Senator Amy Marcos sa mga inaatupag umano ang impeachment at pamumulitika sa gitna ng kinakaharap na problema ng bansa, gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi niya, nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Wala namang pinangalanan ang senadora sa kanyang payag. Ba't bahala na tayo sino yung sinasabi niyang wala kayong, nasaan ang inyong kaluluwa? Puros kayo paghihiganti, puros takot, puros pamumulitika kayo. O, sino ang kanyang pinasaringan? O. Sabi niya pa dito, may namumuong digmaan. 140 pesos per litro na ang diesel. Hindi na namamasada ang mga tsuper. Ang inaatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. O, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. 61,000 ang nag-react, 28,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? I believe ang mga nag-atupag sa impeachment. And then, 26,000 ang nag-like. Sino ang nilike nila? I believe si Senator Amy. And then, 4,300 ang lumuluha. Nakakaawa talaga ang kalagayan natin na ganito na tayo naghirap. Puros politika pa ang inaatupag. Oh. Comment, Yole Montales. Siyempre, trabaho nila yan. Bakit? Kung di itutuloy ang hearing ng impeachment kay Okay, William Villamero. Impeachment is a big difference than an economic crisis. Both are addressed in different situations at any given time. That's the way it is. So, if the crocodiles are hungry, you do not jump into the water just to prove you are brave. You drag the fight into the land where proof matters more than performance. Good decision for VP Sara. Yung hindi pag-attend ni VP Sara sa hearing, that's a good decision, sinasabi dito. Kasi nga, tama. Ang mga buhaya nasa tubig, sa ilog. Eh bakit ka tatalon doon sa lungga, teritoryo ng mga buhaya? Talo ka. Eh, ipaahon mo yung buhaya. Sa lupa, may pag-asa ka. Pwede mo silang matamaan. Galing. Joanne Dichoso, even in the middle of national challenges, impeachment is ang inaatupag. Okay. Sinabi naman ni Congressman Terry Ridon, kaya daw nilang pagsabayin. Atupagin ang namumuong krisis, o krisis na, inamin naman nila, at gagawa ng mga measures para maka-cope up tayo sa national emergency. And I believe, nagawa naman nila. Kasi, nandun na yung batas ba yun, bill ba, na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pwede niya nang i-cancel ang excise tax. Ang problema, ang palasyo. Ayaw nilang aminin na may krisis eh. Kung hindi pa nagalit si Senator Ligarda at iba pang senador na nagsasabing may krisis na tayo. Pangulo, wala pa. Anti-Claire, wala pa. Secretary of Energy, wala pa. O, dahil wala pang krisis, kaya wala silang gagawin. Ngayon, kahapon ba yun, o the other day, napilitan silang, ang Pangulo, napilitan nag-declare state of national energy crisis. O, so, hopefully, ma-implement na yung pag-cancel ng excise tax. Yan ang hinihintay ng mamamayang Pilipino. Kasi daw, pag nawala na yung excise tax ng langis, bababa ang presyo ng fuel ng 10 pesos. Malaking bagay yan. Nag-gas up ako kahapon. Pinili ko, ang pinakamahal na nakita ko, 123 dito sa Mindanao. At least may nakita pa kaming 115 pesos per litro, kaya doon kami nag-gas up. Sa Manila ata, yan, nakabot na ng 140. Ay, di ba, mayroon pa lang yung Big 3.
na gasolinahan, mahal. May nakita ko, 134 ata yung diesel sa isa sa mga big three. So, talagang God save the Philippines na lang tayo ngayon. Kaya tama yung post ni Attorney Rowena Gonson, kaawaan nawa tayo ng Diyos dahil ngayon lang ito nangyari. Yung ganyang presyo ng ano. Ang naging advantage lang nito is kakaunti na ang tumatakbong sakyanan. Hindi na masyadong matraffic. Yun lang ang advantage. But all the rest, tumaas. Kaya konting higpit ng sinturon, mga kaibigan. Yung biyahe-biyahe, iwasan. Yung kain-kain sa labas, iwasan. I don't know, how can we survive? Nakasurvive tayo nung pandemic dahil may magaling tayong presidente. Ngayon, iwan ko na lang. Ako, hindi na ako masyadong umaasa sa gobyernong ito dahil iba. Ang priority nila is makalikom ng pera. Kaya nga ayaw nilang tanggalin ang excise tax ng fuel dahil nasasayangan daw sila sa 136 billion na income generated from excise. Tayo, kawawang-kawawa na. Ayaw pa nilang tanggalin ang excise tax. So, mas importante sa kanila ang taxes kaysa yung makagaan man lang ng kaunti ang ating hirap sa pagbili ng crudo at gasolina.